International Conference on Women, Peace and Security ating tatalakayin kasama si Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Secretary Pangandaman, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ms. Nina Corpus. Magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Nalalapit na po ang International Conference on Women, Peace and Security o ICWPS na nakatakdang i-host ng Pilipinas. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang kahalagahan ng conference na ito para sa bansa at sa mga kababaihan? Una-una, Nina, ibahagi ko lang kung kailan ito. No? Ito ay sa October 28 to 30 of this year. Ito po ay dadaluhan ng mga global leaders for almost mga 45 countries globally po ang a-attend dito. At ito po ay kauna-unahan na gagawin po ng Pilipinas. Ito pong conference na to ay magpapakita ng importansya po ng mga kababaihan para sa peace building, yung mga efforts po natin patungkol dyan. At saka po, kung hindi nyo po na itatanong at para po sa kaalaman ng nakakarami, ito po ay tugon doon sa United Nations Resolution 1325 na pinapakita natin dito yung responsibilidad at yung pakikibahagi ng women's sector sa ating usapang pangkapayapaan. Sec Nina, ano naman po yung mga pangunahing isusulong ng Pilipinas sa conference na ito at ano po yung inaasahan nating magiging outcome? Hello po. Hi, Miss Ase Kueng. Magandang tanghali din po. Dito po sa conference na to, it will be there will be 4 different topics. At ang ending po nito, maglalabas po tayo ng tinatawag na Manila Declaration, kung saan po nakasaad dito yung mga dapat nating gawin parang po maisulong ang karapatan ng mga kababaihan para sa usapang pangkapayapaan. Ang una po dito of course, yung role of women in peace process. Ifo-focus po natin dito ang leadership ng mga kababaihan. Gusto po natin ang mga kababaihan kasama po sa lamesa, nakaupo po sa lamesa pag meron po tayong usapan ng pangkapayapaan. Hindi lang po nakikinig, hindi lang po observer, hindi lang po nagbibigay ng inputs. Kumbaga, kailangan po ay kabahagi tayo. Pangalawa po dito is para rin po sa kaalaman na nakakarami, tayo po ang pinakaunang bansa na gumawa ng action plan para sa tugon din dito sa Women, Peace and Security. This was done more than 10 years ago. So gusto po natin, at dinevelop po natin to hanggang ngayon. In fact, meron tayong bagong action plan dito on Women, Peace and Security na hanggang 2033. So gusto natin yon ipakita sa mundo na tayo ay nanguna at patuloy natin itong ginagawa. At meron tayong meron guidelines at meron tayong standards kung paano natin to magagawa. Pangatlo po, doon po nasasama ang iyong Secretary ng Budget at Department of Budget and Management. Hindi po makakatuparan ang lahat ng ito kung wala pong tamang amount ng investments at saka financing. Importante po, mapondohan po ang mga programang ito na kailangan po ang gobyerno ay nagbibigay po ng sapat na pondo. Hindi lang po gobyerno, pati po private, sana po makatulong din sila. At ang last po ay yung usapan ng climate change. We want the role of women in climate change and even in digitalization. Alam niyo po, sa mundo ngayon, yung climate change nangyayari natin, most of the disruption po na nangyayari dyan, kababaihan po ang nadi-displace kaagad. So dahil sila po ang mas apektado sa mga ganitong klaseng pangyayari, gusto po natin sila kasama sa lamesa pag pinag-usapan po ang mga ganitong bagay. Yes, Secretary, puntahan naman natin more specific kung gaano po kahalaga ang role ng mga kababaihan dito po sa na-mention yung peace building and conflict prevention at ano po ang mga hakbang para ma-empower po pa ang mga kababaihan sa role po na ito? Yun nga po, no? Alam nyo, meron pong United Nations study. Matagal na po itong study na to at sinabi dun sa study na to na pagkasama ang kababaihan sa kahit anumang negosyasyon, whether climate agreement, peace agreement, or kung ano man, no? Kung ano man yung mga
issues ng lipunan, mas nagiging may laman ang natatapos nating agreement at mas tumatagal yung agreement. Alam niyo po, baka hindi rin po alam na nakakarami, nung natapos po yung agreement ng panahon with the MILF, babae po ang namuno diyan, si Professor Ferrer, at 3 babae din po ang pumirma ng peace agreement na yan. So we want more women to be part of it. Marami po kasing kababaihan ang pwedeng maitulong para sa ating peace building efforts, pero hindi po natin sila naririnig. So by having this kind of conference, the women are given a chance to talk, to discuss nung kanilang mga nasa loobin at saka kanilang mga pwedeng maibahagi po sa ating bansa. Not even locally but globally po. Sa ating conference na to, makikita din po natin dito, syempre may mga bisita po tayo from other countries, meron po mga tinatawag na mga best practices dyan. So gusto po sana natin, matuto din po tayo sa mga ginagawa po nila. Sec Nina, na-mention niyo po earlier about the financial aspect nitong conference. Could you elaborate kung gaano po kahalaga na mamuhunan sa financing strategies na may kaugnayan sa Women, Peace and Security agenda? Alam niyo po, kasi po, syempre sa ating bansa po, napakalaki po na naibigay na natin para dito. Since we started po, even our normalization process, more than 8 billion pesos na po ang nabibigay ng gobyerno para dito. At hindi lang po yan, pati ang ating mga development partners, they have been very supportive with our efforts. In fact, kami po, katulad po ng DBM, we help our public financial management practitioners in the area of BARM po. Napakadami na po nating naturuan dyan in terms of capacity building on how to work on their finances at kung paano po magkaroon ng negosyo, kung paano maging financially inclusive. Ito po, galing po ang mga pondo nito sa ating mga development partners. Isa pong malaking issue dito ngayon is yung mga ODAs po natin. Worldwide, napakalaki po ng lumalabas na pera sa buong mundo, sa mga development partners natin. Pero napakaliit na porsyento lang po ang napupunta para sa women, peace and security. So we would like to take this opportunity po in the conference to say that maybe this can be on top of the priorities of other development partners and international partners na sana to provide funding for this. Tulad nga po ng sabi ko, wala pong mangyayaring konkretong ebidensya lahat ng ito kung hindi po lahat ng ito ay mapondohan at mabigyan ng sapat na alokasyon para po maging successful ang lahat ng ating mga initiatives. Okay. So, baka meron pa po kayong ilang pang mga paraan na maaaring ma-mention para mapabuti pa po ang women, peace, and security investments po sa ating bansa? Unang-una po, kami po sa DBM, we will make sure bilang isang taga Mindanao po, we will make sure po na mabigyan ng sapat na pondo ang ating mga kababayan na nasa Mindanao. Hindi lang po yan, I will make sure po na we will strengthen more our capacity building sa mga kababayan natin. At the same time po, ang pinakamaganda po dito kasi sa Pilipinas po, apart from meron tayong action plan at roadmap, nakasaad din sa ating Philippine Development Plan ang Women, Peace and Security. Nakasaad po doon kung anong mga dapat natin gawin. So this summit will give us opportunity, at least even those women who doesn't know na meron pong programa ang ating gobyerno para dito at tayo ay nakikibahagi not just domestically but even internationally. Very supportive po sa atin dito ang United Nations, and we have the whole of government and whole of nation approach. So sana po makasali po sila, sumama po sila sa diskusyon. It will be a 3-day conference. I think it will be open. There'll be live sessions. Everyone can attend and then be part of the discussion. Yun lang po, sana po mabigyan po ng pagkakataon ang mga kababaihan na makasama dito sa conference na to para mapakinggan po nila at mapakinggan po ng buong mundo ang gusto po natin para sa karapatan ng kababaihan na maging parte ng solusyon sa mga issues ng lipunan. Lalong-lalo na pa sa
usapang pangkapayapaan. So, Sec, sa Pilipinas po, kumusta ang National Action Plan on Women, Peace and Security? Kumusta rin po ang pondo para sa mga implementasyon nito? Kasi, di ba, mayroon tayong mga kababayan. Mula dyan sa conference, pababa sa grassroots, meron po kasi tayong mga kababayang mga babae na nagiging rebelde. So, paano natin maipapaabot sa mga liblib na lugar itong conference na ito? I think this conference will really foster that dahil tulad po na sinabi ko, it's the first time po na ang Pilipinas ay mag-host ng ganitong klaseng conference para po mapakalat at mapaalam po sa lahat ng mga kababaihan sa ating bansa na tayo ay nagpo-push forward dito. Hindi lang po ito national government advocacy or initiative. Kasama po natin dito ang Department of Foreign Affairs, kasama natin dito ang BBM, kasama natin ang UPAPRO. In fact, may mga civil societies po tayong kasama and even United Nations kasama natin dito. Sa Pilipinas po, ang pondo po, pinilalagyan po natin yan. Tulad po na sinabi ko, since the start of the program, ang ating mga normalization process, we have provided almost 9 billion pesos for that. At patuloy po tayong magbibigay ng pondo. In fact, yung ating mga Pantawid Pamilyang Pilipino program and even yung mga livelihood programs po ng ating Department of Trade and Industry, malaking porsyento po dyan ang napupunta sa kabaihan at malaking porsyento din po dyan ang napupunta sa mga lugar na pong merong peace conflicts po. Okay, mensahe o paalala nyo na lang po kaugnay po dito sa ICWPS? Well, I hope po everyone will have time. Kung kaya po ng kanilang oras, it's a 3-day summit and conference. If magkaroon po kayo ng pagkakataon, sana po maka-attend at makilahok tayo sa napaka-importanting usapan po ng women, peace and security. So sana po, even po our media friends, sana po magkaroon po kayo ng chance to visit and listen to our discussions. Magiging makabuluhan po ito at ang ending nga po ito ay isang Manila Declaration na nakasulat lahat ng mga kailangan nating gawin, ang objectives natin at even ang mga timelines kung paano natin mapupunan itong UN Security Council na resolution. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman.